regarding naman po yung direktiba ng Pangulo ng police presence sa mga komunidad. Sir, kasi ang sabi ng Pangulo dapat maramdaman ng tao. That's the reason why, sir, kanina sa opening statement ko, na isinasarado na natin yung mga maliliit na mga presinto, yung mga PCPs at saka yung mga police boxes, pinapaalis ko na yun para ang mga police ay huwag na tumambay doon. Ang mga police natin ay, I would rather na ang police ay tumatambay sa 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede kong, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kasi sa Chief PNP. Alam naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. So, ibig sabihin, dapat lumabas sila. Huwag sa aircon. Nothing. No Baka bata man niya, matanda, pwedeng takbuhan ng pulis. Yes. Mamang pulis, may nangyayaring krimen dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat, huwag kalimutan, buhay ang 911. Tawag kayo sa 911, then press 1 for police assistance. Ito na yung ginagamit yung technology. Yes, nandiyan na yung teknolohiya, sir. Sugpo ng krimen. Yes, sir. Sir, paano yan? 24/7 ba yung police presence natin? 24/7 ang police presence, especially dito sa Metro Manila, sir. That's why ginawa ko ng 8 hours per day ang duty. 8 hours per shift ang duty natin. Pagkatapos mga tao natin magtatrabaho ng 24 hours ang shifting nila. So that kahit alas 4 ng umaga, kahit alas 3 ng umaga, alauna, alas 2, tanghaling tapat, alauna ng hapon, tirik na tirik ang araw, ang pulis natin ay 100% ang kanilang sa gabi battery. Naman, yung mga tinutugunan natin, yung mga community, yung nagtatrabaho sa mga call centers. Yes, kasama dyan, sir, ang mga nagtatrabaho sa call centers because Manila, it never sleeps. Hindi natutulog ang Manila eh. Okay. Next to ask, Ms. Maricel Halili of Channel 5. General, magandang umaga po. Balik lang po ako doon sa usapin ng drugs. Because I understand yung paramihan, parang it's easier kapag yung mga small groups na involved sa sa crimes and drugs. Pero how about the high-profile syndicates ng illegal drugs? What's your plan? And meron ba tayong minomonitor na mga high-profile individuals din na possible involved like in the previous admin? Tuloy-tuloy yan. Hindi naman nagbabago. May high value targets at saka may mga street level targets tayo na ginagalaw. At sa ngayon, kung makita nyo, ang confiscation natin ng droga actually, napakalaki. Despite sa hindi gaanong nabibigyan ng media mileage yung mga nahuhuli nating mga tao at mga operations natin na conduct. Pero 44 billion na ang ating nahuhuli worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion, sir, ang worth ng droga na ating seizure. That's bigger than the whole drug war. That's bigger than the whole drug war. So it's quite we're very very optimistic in the way we do things. Kaya ako'y naniniwala tama ang ating direksyon. Sa ngayon, ang napapansin kasi na palaging sinasabi bumalik naman ang droga diyan sa kalsada, etc. Now, we are hoping na ito naman sa challenge ko sa ating mga kapulisan, hulihin nyo. Hulihin nyo, dalhin nyo sa piskal, lagyan nyo taasan nyo ng kamay sa inyong affidavit na kumbinsin nyo ang piskal, sila ay may kasalanan, sila ay dapat makulong. Ngayon, kung sa tingin naman nila na itong mga tao na to, sa mga pamilya naman na, para hindi kayo makulong, lumapit na kayo sa pulis, magparehab kayo, we will help them on that aspect. Sir, one last. On other issues, naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang Chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang Chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging Chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first Chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, salamat, General. Thank you. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN.
Ay, General. General, hingi rin din po ako ng reaksyon dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, actually she questioned your appointment as PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee daw found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate committee is still within the Ombudsman, and the Senate committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Thank you. Mr. Next to ask the question, Mr. Harley Valbuena of PTV4. Good morning, General Torre. Going back po doon sa quick 3-minute response na ipatutupad nyo, or sabi nyo nga po sa NCR, magiging 5 minutes muna. Just in case there will be police or police units na hindi makakatugon doon sa 3-minute or 5-minute response time natin. Ano po yung magiging sanction sa kanila? Sasakit ang katawan nila. Iti-training ko sila and we will make sure that they will comply with it. So drill, and more drills will be the key. So makikita nyo, mga pulis natin, aktibo yan. In the next few days, aktibo yan. Tatakbo ang mga patrol car, tatakbo ang mga tao natin sa mga lugar na randomly ay sasabihin natin na dito ang responde, so that at the end of the day, mag-gel ang teamwork. Mag-gel at magkaroon ng teamwork ang bawat unit sa ground. Another question po. One of the directives of President Marcos during your assumption as PNP chief is bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ang ustisya sa lalong madaling panahon. So sir, will this include the police personnel who are involved in the extrajudicial killings during the past administration? Dalawang separate ko niyan, ano? Dalawang separate directive. May mga pending na kasing investigation regarding sa EJ case na nasa iba-ibang mga forum na. Meron nang nasa DOJ, meron nang nasa Korte, at meron ng mga iniimbestigahan ng NAPOLCOM, ng IAS, and many other disciplinary machineries kung saan dumulog ang mga biktima. Sa side natin ngayon, yung sa mga airing caps ngayon on my watch, and during the term of President BBM, talagang ina-expedite natin dyan. I have talked to the Director of the Internal Affairs Service, kay Attorney Dulay, at napag-usapan namin at napag-agrihan namin na talagang expedite namin ang mga investigasyon na yan so that we can resolve immediately ang mga cases na ito, so that ang mga pulis natin, whether they'll be penalized or they'll be exonerated, so that they can go back to where they are supposed to go, whether to go to work or to go to suspension or dismissal, as the case may be. Si Ms. Annalie Soberano of Bombo Radio. General, good morning. Sir, sinabi niyo kanina kasi huli hindi patay ang inyong magiging mantra for the operation. Yeah. So ibig sabihin ba sir na hindi magiging madugo ang inyong kampanya ngayon dahil lahat ng kriminal huhulihin niyo po? Lahat ng kriminal ay huhulihin natin. At sila ay buhay pag sila ay hindi lumaban. Pero pag na-endanger ang buhay ng pulis at papasok na ang Article 11 of the Revised Penal Code, which is justifying circumstances, abay ibang usapan yan. The police will always defend themselves, kaya may mga baril eh. Pero hindi yan napapasok tayo sa isang sitwasyon sa police intervention with murder in mind. No, definitely not. Okay, thank you. On the other issue naman sir, on the light side, sir, anong pakiramdam na kayo ang kauna-unahang graduate ng Philippine National Academy na naging PNP chief? Hanggang ngayon, sinasampal ko pa ang sarili ko. Baka biglang mag-umaga na pagising ko, panaginip lang pala lahat. But right now, of course, I'm very happy. I'm very humbled, and I'm very, very elated with the trust and confidence that was given to me by the President. But at the same time, medyo mataas ang pressure. The expectations are very high, and really, I have to make good. Otherwise, the 8,000 strong alumni of the Philippine National Police Academy will disown me. So I really have to do good, and
do the job properly to ensure na may pakita na tama ang pagpili ng ating presidente na bigyan na ng pagkataon ng PNPA graduates na mag-lead ng ating organisasyon. Maraming salamat, General. Salamat din, ma'am. Next to ask a question is Mr. Christian Yusores, Radyo 630. Good morning, General. Balikan ko lang po yung sa directive ninyo, no. What's in for the policemen po with this directive? You mentioned wala namang quota, pero paramihan. Meron po ba tong reward system or incentive or promotion awaiting for the policemen na makakahuli ng maraming kriminal? Para lang po maintindihan ng publiko, dapat po bang matakot ang taong bayan sa mga polis? Ang mga incentives natin, pinag-iisipan ko pa kung paano namin ang sistema ng final how to incentivize yung trabaho ng pulis. Ang pinaka-ayoko kasi mangyari, yung pulis na snappy, lousy, same salary. Kasi manghuli ang pulis o hindi manghuli ang pulis, pareho lang ang sweldo eh. 'Di ba? Sa ngayon, kaya yan ang nangyayari diyan. Nabugbog ka, pambarangay lang yan, punta ka sa barangay. Kasi pag hinuli ko yan ng bugbog sa'yo, pipirma pa ako ng affidavit of arrest. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Itataya ko ang aking karir, magtataas ako ng kamay, tatanungin pa na, yan, is it within the ambit of hot pursuit? Binugbog ka kagabi, na ospital ka, the next day or 2 days later, saka ka palang nakapag-report sa pulis, sabihin ng pulis wala na ho kasing hot pursuit yan eh. So, sa Attorney Claire is very well versed on that. At hinuli mo na nga, aasuntuhin pa, kakasuhan pa ang pulis dahil 2 days later na eh. Di, wala na hot pursuit. Oh, anong gagawin ng pulis? Barangay na lang yan. Pag-usapan nyo lang sa barangay yan. Yun ba ang gusto niyo serbisyo ng pulis? Pag yan ang serbisyo ng pulis na gusto niyo, i-clear ko sa presidente yan at napakasarap yan para sa pulis. Dahil ituturo namin, ipapasa namin kayo sa ibang mga agencies. Pero hindi yan ang gusto natin. Sapagkat alam natin na ang pulis ay narito para magserbisyo, binabayaran kami para bigyan ng katugunan ang inyong mga hinaing. So, yung sinasabi kanina, tinatanong na anong incentive para dyan? We are looking at something like merit points. Merit points. Kasi ganyan naman eh. Sa ngayon naman, ang promotion, merit points. Time in grade, ganitong dami ng taon na ganito karaming taon ka sa isang ranggo, ganito ang points mo. So, tapos schooling, itong points mo. Sa eligibility, nagkumuha ka ng exam, pumasa ka, itong points mo. And education mo, ito ang points mo. Yung training mo, ito ang points mo. So, gusto ko idagdag yan na metrics din, na ganito karaming hinuli mo, itong points mo. Ganito karaming search warrant ang in-implement mo, itong points mo. Ganito karaming warrant of arrest ang in-implement mo, itong points mo. Kaya may eliminate din natin. Alam ko, maraming mga kababayan natin dyan. Sir, grabe naman itong mga pulis. Meron kaming warrant of arrest na nang istapa sa amin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ini-implement. Narinig nyo ba yan? I'm very sure narinig nyo yan. So, mababawas-bawasan. Kasi nga, mag-implement ka ng warrant of arrest. Nandito ka sa Manila. Ang wanted, alam mo, nandun sa Samar halimbawa. O, magta-travel ka sa Samar para i-implement yan. Or, i-transmit mo sa Samar, ang mga taga-Samar naman, pag hinuli nila, problema na naman kung magkano ang pamasahe papunta mula Samar, papuntang Maynila, ibabalik mo sa Court of Origin. So, mga ganong challenges. So, yung pagtatrabaho kasi ng pulis, it's really a challenge na itinataya ng pulis ang kanyang sarili, ang kanyang reputasyon, ang kanyang sweldo para sa trabahong yan. And we want to incentivize that. Gusto natin na magkaroon meron namang, it's just but fair, I think, na we reward them properly, we recognize them properly for the job that they're doing. Hindi lang yung snappy, lousy, same salary.